Mga boss, si Marcoleta at Padilla lang ang pagpipilian na magiging Vice President. Alam natin na kahit sino sa kanila ay pwede. Si Padilla kasi Luzon, Visayas at Mindanao malakas siya. Mga boss, no? Kung sa boto, kabig ng boto, ay naging number one noon si Senator Robin Padilla, mga boss. Hindi, first timer man niya, pero nakuha siya ng malaking boto. Yun ay dahil sa ang galing niya sa mga sagot, mga boss, sa mga interview at sa mga yung mga rallies, mga boss, no? At talagang doon siya sumikat. Kahit pa man ay first timer siya, pero pinatunayan naman niya kung gaano siya may alam din siya, mga boss, sa batas. Talagang hindi din siya nasusuhulan at talagang ito ay Duterte allies hanggang sa kamatayan. Sinabi niya kahit sunugin siya ay mangangamoy Duterte siya. Ito ang taong tapat, loyal at hindi balimbing, mga boss, na pag sinabing nakuha na ang panalo dahil sa na sinuportahan siya dati ni FPRRD at nung manalo na ay yung iba ay babaliktad na, mga boss. Pero itong taong to ay talagang tapat habang buhay. May isang salita. So ito ang kailangan din natin, mga boss. Kung papipilian sa pagiging Vice President ay mas okay si Senator Marcoleta dahil sa bukod sa kanyang kaalaman bilang abogado at talagang alam niya kung paano tugisin itong mga taong nagsasamantala sa korupsyon sa pera ng ating bansang Pilipinas. Sinabi noon ni VP Inday Sara nung mag-proclaim siya na tatakbo na sa 2028 election na ang kanyang kukuning running mate ang kanyang yung tao na tutugis sa mga korupsyong nangyayari sa kapalpakan ng gobyerno ngayon, na maraming mga politiko ang nagtatamasa sa pera ng taong bayan, ay sinabi ni BP Inday na siya yung kanyang atasan para linisin ito at talagang bigyan ng katarungan, hustisya ang mga lahat ng nangyayaring ito sa ating bansang Pilipinas. So pwede si Senator Marcoleta dahil talagang alam niya ang batas, tsaka alam niya kung paano ito talaga ipakulong ang mga taong ito, mga boss, dahil ang lahat ng mga yan ay nakuha lang nila panamantala at lahat ng yan ay may hangganan, mga boss. Alam natin na kung totoo man yan yung mga nababasa or napapanood natin ngayon sa corruption, na may mga tao, congressman ng pinangalanan, ay darating din ng araw ang kanilang paghuhukom, mga boss. Yung sinasabi ni BP Inday na day of reckoning will come. So talagang kung papalarin at patuloy nating susuportahan si BP Inday, mga boss, ay wala tayong sawang pagdasal natin siya at suportahan na sana ay hindi niya mabago ang kanyang isip at talagang patuloy siyang magiging malakas, makasurvive para sa darating na 2028 election. Dahil mayroon pang 2 years, mga boss, so marami pang kaganapan na mangyayari. So marami pang mga gagawin ang mga kalaban para siya ay panghinaan ng loob at mapatalsik sa pwesto, mga boss. Kahapon nga ay napaiyak na si BP Inday sa sobrang bigat na siguro ng problema na kanyang dinadala at sa bigat ng mga binabato ng kalaban sa kanya, bilang babae, bilang nanay. Talagang hindi rin kinaya ni BP Inday Sara at napaluha siya kahapon, mga boss. At talagang sinabi niya na sana ay hindi na lang siya tumakbo at umakyat bilang Pangulo ng Vice President ng ating bansang Pilipinas, at sana ay mas pinili lang sana daw niya na maging mayor na lang ng Davao City. At talagang kahit ganun pa ang sinabi ni BP Inday ay ramdam natin kung gaano na siya nahirapan, mga boss. Mayroon pang 2 years, mahaba-haba pa ito, mga boss, at matagal pa. Ay pagdasal natin at panalangin na talagang magkaroon pa ng sapat na tibay ng loob si BP Inday Sara para abutin niya ang 2028 at bigyan ng katarungan ang hustisya ang lahat ng itong pinaggagawa ng mga taong nakaupo sa
administrasyon mga boss na nanamantala at talagang patuloy na nagpapasagana at kinuha ang pera ng taong bayan. Trilyon mga boss ang pinag-usapan dito at billions of pera mga boss. Talagang malaking kawalan ito sa ating bansang Pilipinas dahil para sana ito sa mga proyekto at sa mga kinabukasan ng mga bagong henerasyon at ng mamayang Pilipino. At talagang kinuha lang ng mga walang puso na mga tao mga boss na talagang naghihintay lang ng malinis na pera at hindi sa pinagpaguran mga boss. So ang pipiliin natin ay kahit sino sa kanilang dalawa ay pwede dahil pareho silang may panindigan at tapat na serbisyo sa ating bansang Pilipinas. So kung sino man ang magiging pipiliin ni BP Inday bilang ganyang Vice President kung sakaling darating pa nga ang panahon na 2028, sinasabi ni BP kung may Pilipinas pa sa araw na yan ay talagang deserve nila kahit sino sa kanila at hintayin natin na sana ay hindi na magbago at magiging maganda ang magiging kapalit or kakampi ni BP Inday sa susunod na 2028 election. Para sa inyo mga boss, sino ang napupusuan nyo sa dalawang ito?